Good morning, Jomings here. Magandang umaga sa inyong lahat. Today is June 30. It's 7:22 ng umaga. For today's video, maglalaguna loop tayo. Tignan natin yung mga places na pwede nating puntahan, mapasyalan, makita. Excited ako sa ride na to kasi matagal ko din siyang pinagpaplanuhan dati pa, hindi lang matuloy-tuloy. Pero this time around, yan, na-push na. Nagkaroon tayo ng konting motivation para gawin tong Laguna Loop na to. Hopefully maging maayos ang ating biyahe at makasama yung panahon, no? So, meron tayong 5 bars ngayon na gasolina. Then nakapag-reset na rin ako ng Odo ko. Wala naman tayong specific goal, no? Gusto lang natin is matapos natin yung loop. So stop ko muna yung video, balikan ko na lang kayo shortly. Kakalagpas lang natin ng service road sa may airport, kanan tayo dito. And then dire-diretso tumbukin natin yung Bikutan. Ito na tayo sa may Taguig Lakeshore Hall, dinaanan natin kanina. Dire-diretso lang naman to hanggang makarating tayo ng Taytay, Rizal. Ay, karating din tayo ng Taytay. Ito na yung traffic na tulay. Buti na lang talaga nakamotor tayo. Oh, actually dito sa Rizal marami naman talaga mapupuntahan. Doon nga lang sa may bandang Antipolo, nandiyan yung Pinto Art Museum, simbahan ng Antipolo, Cloud9, yan, pwede mo rin puntahan yan. Kakaliwa tayo dito, taas siya. Lakas pa rin ni ADV eh. Sa part na to medyo zigzag na tayo. Dito tayo, kaliwa tayo. Nice. Actually, naghahanap tayo guys ng pwede natin stop over. Parang nasa Cavite lang din ako yo, Naik, Morong. Meron dito Hot Paddle Cafe. Sarap. Salamat ate. Meron tayong nakitang place, Ye's Hot Paddle Cafe. Let's go. Balik ulit tayo ng biyahe. Nakapag-rest tayo doon, saglit. At nakapag-kape tayo. Sarap ng kape. Welcome to Pililla, Rizal. May mga windmill din dito sa Pililla eh. Hindi na tayo pupunta doon dahil napuntahan na natin siya. Hindi ko lang kung tama itong dinadaanan natin. Sinusundan lang natin si Google Maps, no? Liger Zoo, kanan. Sabi hindi eh. Dito nga ba yun? Yan, Liger Zoo. Meron din dito oh. Mukhang okay din siya. Taan kaya natin. Silipin natin mamaya pagbalik. Yan, yun yung second destination natin guys. Punta tayo ng zoo. Sabi doon sa mga comments, wag daw tayo masyadong mag-expect dahil maliit lang ito. Si Liger Animal Sanctuary. Ang entrance daw, ang adult ay 250, ang kids ay 200. Ayun. So, Liger Animal Sanctuary. So, dito siya sa sitio Matagbak, Bagong Bayan, Pililla, Rizal. So, hanap lang tayo ng parking. Saan lang tayo mag-park? Andito tayo sa Liger Animal Sanctuary. It's a holding facility para sa mga bagong panganak na mga tigers specifically. Pero meron din silang mga iba't ibang animals. So pagpunta nyo dito guys, huwag kayong mag-expect ng malaking zoo dahil ito ay maliit lang. Holding facility lang talaga siya na ginawang zoo. Honestly payment, 20 pesos per pack. Try natin magpa-feed ng ostrich. Eto sila. Ayan yung pagkain nila. Wait lang. Game, second round. Sunod kayo sa akin. Dito. Oh, grabe oh. Oh, wait lang. Grabe naman. Oh. Sarap magpakain ng ostrich. Ano boss? Thank you. Doon ko na lang lagay ah. Picture na lang po kayo sir. Okay na po ako. Salamat po. Ano buhaya oh. Tsura nyo no. Gusto niyo mag-picture.
I'm sure yung mga bata mag-enjoy dito. Guys, no, tapos na natin ikutin yung Liger Animal Sanctuary, and dito yan sa Pililla, Rizal. So recap ko lang yung mga prices, no. 250 for adults, then 200 for kids, for children. So yung 250 mo naman or yung entrance fee mo naman na binabayaran, that's for whole day na. So make sure lang na meron kang baon na pagkain para sa buong araw mo na pag-stay dito. Kasi ang sabi nila ate ay kapag lumabas ka ng zoo, hindi ka na pwedeng bumalik. Okay? So make sure na kung may plano kayong magstay dito ng whole day, make sure lang na meron kang dalang pagkain. Ang catch lang nga dito ay syempre Pililla, Rizal. So kailangan mo talagang dayuhin. Hindi katulad ng mga zoo na malapit sa atin, katulad ng Manila Zoo na madaling madayo. Medyo looban lang siya at paakyat yung daanan. So highly recommended tong Sea Liger Animal Sanctuary. Pahinga lang tayo siguro mga 10 minutes and then alis na tayo. Next destination na tayo. A few moments later. Ang ano dun so. Sige. Pangalan mo, sir? Peter James po. May page naman ako sa sa FB. Natin Kuya kita. James Tangso po. Nice. Okay. Hanapin kita sa Facebook. Opo. Thank you. Ingat. Thank you, sir. Salamat. Ingat. Sige po. Okay. Sige po, ingat. Let's go to the next destination. Ito yung nakita ko, si Versailles Cafe Bistro. Puntahan natin. Boss, cafe? Dito po. Thank you. So, may nakita na naman tayo. Ano meron dito? Mukhang okay dito ah. Hello. For one lang. Biyernes, Sabado, Linggo. Biersal. Witty. Try natin to. Banana con yellow, 165. Nice, oh. Ito yung nasa labas sila. Okay. So, smoking area siya. Look, oh. Ganda rito. Next Gen, Happy Patrol Group, Pinoy Foodie, Shaw Food Crawl, Love It Girl. Nice. Konti pa lang pero soon, makakapaglagay tayo dyan ng sticker natin. Meron lang ba? Reasonable price for the place. Okay siya, magandang place. Pero syempre sa mga nagtitipid, medyo pricey siya. Yung aking kinain na banana con yellow ay 160 plus service charge na 8%. So more or less nasa 170 yung binayaran ko for banana con yellow. Let's go. Let's move on to the next. Tingnan natin kung may makikita pa tayo dito na mga good finds, no? Exit tayo. Balik tayo ng highway. Ito yung surrounding nyo. Meron itong mga pool houses. Thank you. So, kanan tayo dito. Mukhang private resort siya, pero yung cafe niya open to the public. It's 11:53 ng tanghali. Hindi pa tayo nagugutom, no? Hopefully pagdating natin doon sa punta, gutom na tayo. Okay, meron tayong 23 kilometers na babiyahihin papunta sa ating next destination. Nice, oh. Look at the view, oh. Ganda. Bundok. And then lawa. Ganda ng pagkakashape ng mga puno, no? 2 hours later. And, maraming motorista na nagpipicture dito kasi ito na yung pinaka landmark niya. Puntahan natin yung yung port. Ganda, no? Kung gusto mo lang mag-relax, maganda dito. So ito yung Punta Port. Tapos doon Manila na yon. Manila. Kung titignan mo sa map, ito tayo. Makikita man nyo. Ayan, ito tayo ngayon. Andun tayo sa pinakadulo. Ayan. Kung gusto lang makakita ng ibang view, magandang tambayan to. Lalo na siguro sa sunset. Ayan, appreciate muna natin yung view. Stay muna tayo kahit ilang minuto. 3 days later. Okay, nakapagpahinga na tayo ng maayos. Balik na tayo uli sa kalsada. Let's go.
Yun, no? Ang ganda ng stay natin dun sa may Punta Port. Nakapagpahinga tayo kahit pa paano. Siguro mga 30 minutes, 45 minutes din tayo nagstay dun. So dito bigayan kasi one way nagiging one way yung kalsada. Barangay Pagkalinawan. So to, dire-diretso na lang to. So it's 1:57. So medyo matagal-tagal din tayo nagde-drive. Mga nasa 1:15 tayo umalis ng Barangay Punta. Sa 1:58 na. 45 minutes na rin tayo nag-travel. Nagtatagal tayo sa mga ganito, yan yung mga bigla ang one way. Kasi kailangan bigayan Nag-go one way kasi siya, lalo na pag may nakasalubong ang truck, medyo mabagal. Kailangan bigayan lang, slow down lang din. Yan katulad nito. Ayan at sikip ng daanan. Update ko kayo sa gas consumption natin, meron tayong 3 bars, 3 bars na lang. So, dalawa yung na-consume niya. Ang na-travel nun ay 108 kilometers. So, lumalabas 54 kilometers per 1 bar. Right? Update ko na lang kayo ulit guys. Pag medyo malapit-lapit na tayo sa intersection, mahaba-haba pa to. Yung nakita kong simbahan, gusto ko puntahan. Nasa kaya banda yun? Bossing, pwede magtanong, paano pumunta ng simbahan? Paano pumunta ng simbahan dito? Hindi po. May papalingo po na papataas. Papataas siya? Okay. Ang Candelaria Parish Church, so pataas to. Kahit kailan talaga na-amaze ako sa mga lumang simbahan So, siya ay si Nuestra Señora de Candelaria Parish, Mabitak, Laguna. So, nasa Mabitak, Laguna na tayo. Okay, let's go. Balik na tayo dun sa normal route natin. No, balik tayo sa kalsada ulit. May Petron dito pero ayoko muna magpagas. Sagarin ko yung gas natin. Meron tayong 3 bars. Kaya pa yan. Layo pa yung 3 bars. Nice. Welcome, Kalayaan. 7-Eleven muna tayo. Nagmerienda lang tayo ng saglit. Lumban. Marker siya ng Lumban. Naguguluhan ako sa Lumban. Di ba may Lumban, Quezon, tapos saka may, ano ba isang Lumban? Laguna? Welcome to Pagsanhan. Ato na, Laguna na to. Pagsanhan, Laguna. Lumban, Laguna. Tapos ito, Pagsanhan, Laguna naman na to. I'm so confused. Oh, may nakikita na naman akong simbahan. Puntahan natin to as our next destination. So, okay, so tapos na natin silipin si Our Lady of Guadalupe ng Pagsanhan, Laguna. Nakakuha din tayo ng pahinga kahit konti. Hahanap tayo ng makakainan along the way. Pero kung wala tayong makita, ang gagawin natin sa bahay na tayo kakain. So time check, it's 3:46 ng hapon. Meron pa rin tayong 2 bars ng fuel. Ang average consumption natin ay 47.1 km per liter. And then, total trip natin ay 142.5 kilometers. Ang gulo na ito ni Waze Ang gusto ni Google Maps Tayo tinuturo Oy! Ang taas ang araw. Ang sakit sa muka. Ano naman nito? Bakit ang laki niya? Gusto ko sanang isama si Padre Pio Church dito sa lakad ko na to. Kaso sobrang out of way kasi niya. Sabi ko nga, kung meron ding time, ligo pa ako sa Pansol So, sana mag-hot spring. Manila, Liliw Kaliwa, Santa Rosa, Kanan. Grabe naman sa tagal nung stoplight, 146. O, tingnan mo to, para ulo yung Everest. Grabe yung efficiency nung ADV sa, gasolina. Partida, hindi pa ako naka-idling stop niyan. Uy, meron, Waps, Japs, maraming kainan dito. Ay, anak ng toko, ba't di ako nag-slow down? Sa kaliwa San Pablo, pwede akong pumunta kasi ng Padre Pio talaga Problema nga lang kasi yung time. Masyado na tayong gabi mga kauwi. Okay, 1 bar na lang tayo guys. Kapag kumislap yan, pumikit-pikit yan, alam niyo na, kailangan na tayo magpagas. Sabi sa Google Maps, papasok na tayo ng Los Baños pala saglit na lang to. Alternative route to Calamba City. Patulang ko ba tong hayop na to?
Ayoko. Welcome to Los Baños. Ngayon nakaka 170 or 169.5 kilometers to be exact na tayo. Ang Los Baños ba or ang Pansol ba ay part ng Los Baños? Or separate ang Pansol? Hindi ko alam. Pa-comment naman guys, di ko rin sure. Yeah, Riles. Malabo yan mamen. Anong kotse to? Full electric siya oh. Ano tong kotse na to? Bossing, wala kang madadaanan. Patay tayo dyan. Kasi sarado rin oh. Papasok ko ba dito? Baka hindi ka pagbigyan. Iiwas na ako. Sorry ah. Magpakamote na ako dito. One Okay, so ngayon dito tayo ngayon sa Petron. So nangyari, namatay yung aking action camera kasi na-lowbat at puno na rin ang kanyang storage. Full storage na. After 5 minutes, nag-blink yung aking gas. Pag-gas na ako ng full tank. Yung ating 5 bars, kaya niya mag-travel ng 180 kilometers. Pero yung average fuel consumption natin right now as of 5:02 PM, it's 46.5. So, biyahe ulit tayo, no? Let's go. Sayang oras. SM City, Santa Rosa na tayo, guys. later. Fortunately, inabutan tayo ng malakas. Sobrang lakas ng ulan pagdating natin sa Villar City. Kailangan kong i-turn off yung mic dahil hindi tayo naka-waterproof. Pasuggest naman sa comment section kung paano ko mawa-waterproof yung aking Osmo DJI action camera 4. Recap tayo ng ginawa natin for today, no? Laguna Loop tayo. Pero hindi lang Laguna Loop or hindi lang loop yung ginawa natin. Nag-field trip din tayo. Nag-day tour tayo, kumbaga. Diba? So yun, dito ko na lang tatapusin ang ating video for today. I hope nag-enjoy kayo sa ating field trip, no? And I hope to see you soon in our next video. Again, this is Jomengs. Stay safe, ride safe. Cheers.